For today's video, samahan ninyo ako dahil nag-message ang aking asawa. Pupunta raw kami ngayon sa Batangas, sa Padre Pio. Talagang gusto kong pumunta rito, kanya lang hindi talaga kami natutuloy-tuloy dahil sa conflict ng aming schedule. Chinek ko nga sa Google kung hanggang ilang oras ang aming biyahe at yan, kulang-kulang 2 hours ang magiging biyahe niya. From Lancaster, dumaan kami sa Governor's Drive. So may mga bayan kami ng Laguna na daanan, nakagaya ng Binyan, Santa Rosa, merong Calamba. So alam nyo ba guys, gusto kong mag-picture or mag-video ng mga lugar. Kanya lang walang signage. So magkape muna tayo guys bago tayo pumasok sa loob ng ni Padre Pio. At dahil nga nagmotor kami, umabot ang aming biyahe ng kulang-kulang na 2 oras. Siguro kung meron kayong sasakyan, 1 oras mahigit lang ang magiging biyahe ninyo. Ito ay kung manggagaling kayo sa General Trias ha. Sa labas pa lang, meron ka ng mga bilihan ng mga souvenir. At ito na nga, ang dilim sa pinakang entrance niya kasi wala pa nga siyang gaanong tao. Sa National At dahil nga sobrang dilim, hindi ko mabasa yung nakasulat sa taas niya. National Shrine of Saint Padre Pio. Hindi namin plinano to. Talagang pag ang lakad talaga is biglaan, natutuloy siya guys. Kaya kung ako sa inyo, ganyan na lang gawin nyo. Konting trivia lang, bakit nga ba famous ang Padre Pio Shrine? Since 2015, ito ay na-recognize na bilang National Shrine which houses several first-class relics of Italian saint who spent most of his life in monastery in southern Italy, known for this stigma and gift of healing. Kaya maraming pumupunta rito para ipagdasal na gumaling ang kanilang mga sakit. Si Padre Pio is one of the most revered saint of the 20th century. So guys, nandito na kami sa loob ng Padre Pio. Yan. Ang Padre Pio ay pinupuntahan ng mga deboto at pasyalan na rin ng mga turista sa Santo Tomas, Batangas, lalo na ngayong mahal na araw, habang ginugunita ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Aside do sa altar na nakita ninyo kanina, pupuntahan naman natin yung isa pang shrine nila or isa pang chapel nila dito sa kabilang side. Dito, ginaganap din yung mga pilgrimage, mga meditation counter. So, depende sa mga activities na meron. Halimbawa, ginagamit yung kabilang side ng chapel sa misa. So, dito sila. Unti-unti na napupuno ang shrine. Kanina, wala pang gaanong tao. Ngayon, pakdami ng padami. Kasi, sakto meron ding mga bus na nag-bisita iglesia ngayong araw na to. Sino? Puntahan naman natin ang mga bilihan ng souvenirs. So, dito marami kang pwedeng pagpilian. Dito may mga mabibili ng mga holy oil, mga magnets, mga rosary, kwintas ni Padre Pio. Hindi sila nagbibenta rito ng mga na-bless na mga souvenirs. Kailangan, kapag bumili kayo, after mass, saka pa lang siya i-bless. After namin maglibot, kumain muna kami ng breakfast namin. Kung kailan naman kami nasa Batangas, hindi ako nakatikim or naka-order ng Lomi Batangas. Di bale? Sa sunod na lang. Bago nga pala kami umuwi is dumaan muna ako ng restroom kasi nga malayo-layo pa ang biyahe namin, so kailangan ko muna magbawas. Hagarda Bersosa na itsura ko rito, ikaw ba naman ng 24 oras nagising? Eto, nadaanan din namin yung mga nagsisidatingan pang ibang mga grupo na mga nagbisita iglesia ngayon. Expected na talaga dahil mahal na araw na, marami talagang pupunta rito para magbisita iglesia. Makapunta doon sa pinakang simbahan. So ngayon, time check 6:40
15, pauwi na kami. Siyempre bago kami umuwi, nagpicture taking muna kami mag-asawa dito sa labas. Pasensya na sa background ko at may asong kahol ng kahol, my God. At eto na nga, magbabiyahe na kami mag-asawa. So another 2 hours na naman ito. Bye Santo Tomas, Batangas. See you again next time. Bali dito naman kami dadaan sa kabilang side, which is yung papuntang Tagaytay. Alam nyo ba, napakaganda ng bundok na yan. Hindi ko lang alam kung saan yung lugar na yan. Sobrang ganda ng view. Ayan, kung meron kayong sasakyan, dyan kayo dadaan sa South Expressway. Ang sarap magbiyahe kasi walang gaan ng sasakyan. Tapos kahit tirik ang araw, sobrang lamig. At nandito na nga tayo, natatanaw na natin ang Taal Lake. Hindi ako sure kung Talisay ba itong lugar na to. Tingnan mo, umuusok pa yung Taal. Alam nyo ba na sobrang adventure ng aming biyahe na to? Kasi paakyat kami ng bundok dito guys. Kaya sa mga nagmumotor, siguro alam nyo yung pakiramdam na kinakabahan kayo na hindi dapat tumirik ang inyong motor once napaakyat kayo ng bundok. Dito nag-stop muna kami para makapahinga yung motor at the same time makita namin yung view netong Taal Lake. Hanggang dito na lang dahil nalobat na ang cellphone ko kaya hindi na ako nakapag-video dito. Maraming salamat sa tumapos ng video ito. See you on my next vlog. Bye!